Ang ganda ng litrato eh. Capture ka ng moments, matang ulit memory. Isipin mo yung dalawang batang yan ngayon, teenagers na. So parang nag-freeze ka ng moments, nag-freeze ka ng story. Totoo. So sabi ko nga, bilang photographer, hindi ka photographer lang eh. Storyteller ka eh. Diba? Kagaya ng mga lumang picture nyo. Diba? Gusto Nagpe-preserve ka rin ng mga memories niyo eh, di ba? Hindi naman na-record. Hindi naman na-record. Suot nyo red, maroon, touch lang. May red ka rin naman. Oo, ganito lang tayo. May taga-bawal tayo doon. Ito na naman eh. Ano pa sa bewang mo. Yung nagbabasa ng questionnaire. Director. Uy, nanan niyo yung... Ha? 27. 27 ah. 22. 22 pala daw. 22. Hindi sila sunod-sunod. Welcome to Petos! Peting sa tawanan. Kape at kwentuhan. Ako nga pala si Rage. Ito naman po si Box. At syempre, ako naman si Duday. Alright. Yun. Welcome back mga kapetoks. Sa mga kaka-join lang dyan, mag-subscribe na kayo. Yan Wala namang bayad yan. Oo, libre lang. Di ba? Okay. Search nyo lang po sa YouTube yung Petox and then makikita nyo yung channel and then subscribe, like, and if gusto nyo yung video, you can also share it. And comment din. And comment din, oo. Okay. Kumusta? Yung ano? Na may nabasa ako kanina while nagpre-prepare tayo ng set. May El Nino daw until December. So, meaning ko sa'yo, mainit ang UAE until December. Siguro. Hindi ka nabasa ng maayos yung news. Ayun nga daw, El Nino will hit until December of this year. Wow, mapapatagal ang winter. Bago dumating ang winter. Oo, bago dumating ang winter. So, Pause. So, Sana hindi totoo. Ayan. ay, kape! Anong tawag dito? Today, ano namin, yung tungkol sa pagbablog mo. Kailan ka nag-start mag-vlog? 2022. 2022, no? So, ano na yun, late na. Kumbaga, anong edad ka na isipan mo mag-start ng vlogging? Wala, bilang ba na Wag. ito? mapapahamak. Mga nasa 30 na ako. Magkakabistuhan na ng edad. Ikaw, Box, yung may isang bagay ka ba na hindi mo nagawa nung kabataan mo na kabataan? Parang ang tanda-tanda ko na, no? Kabataan. At yun. Actually, nung high school kasi, umabot ako ng national sa photojournalism. Yun lang. Kaso, dahil nga probinsyano, tapos medyo hindi naman kaanuhan yung buhay, wala kang means to buy camera or all. So, pagdating dun sa national, ang dala ko is digicam lang, samantalang yung mga kalaban ko, naka SLR, mga ganun na camera. So, wala, ligwak. Pero yun yung mga bagay na sana, kung may means lang, maganda sana. How about ikaw, kuya? Anong edad ka nagsimula ng passion mo? Ito yan. Ito ginagawa Ngayon natin ngayon. Anong edad? Basta this year. This year lang. This year lang. Pero, tayo, di ba, nasa ano pa rin na nag-start natin. Actually, yung pagkapunta natin dito sa Dubai, doon nagkaroon nag-open yung mga opportunity na ganyan. Yung opportunity. Yung mga yung medyo meron ka ng means para maano yung passion mo. Tingin mo ba kung umabot ka na sa edad na 50, maiisipan mo ba bang mag-vlog? Oo. Oo naman. Dahil ano mo talaga passion mo talaga. Saka maraming topic na pwede sa vlog. Oo. Maraming topic. Better late than never, so be late. Dahil ang it's an hour na ito. Medyo off ako ngayon. Committee. Ayan, dahil naitanong ko yan, dahil meron ang guest natin ngayon, hindi naging hadlang yung edad para sundan yung passion niya.
Inspiring to. Oo. Ayan, so, pakilala na natin dahil wala na akong maisip na masabi. Without any further ado. Any further ado, let's introduce Mr. Adam De La Pedra. Ayan po. Welcome to Welcome to Sir. Beto, Sir Adam. Magandang gabi sa lahat o araw kung anong mga oras yung napanood. Gandang gabi rin po sa lahat. Ayan. Magandang gabi, magandang araw, at magandang hapon. Ayan. Sir, for the benefit of our audience, pakilala naman po tayo sa... Ako si Adam De La Pedra from Bulacan. Dumating ako rito sa Dubai noong 2009. Okay. Sabay lang kami. Medyo Sabay. matagal-tagal na. Hindi pa wala pang metro. Wala pang Burj Khalifa. Pang Burj Khalifa. Burj Al Arab. Anong edad ka, Box, nung dumating ka dito? Mapapahamak ka. Puro kapahamakan na kung nangyayari. Mabibilang nila eh. Dumating ako ng 2009, 26, so mga 30 plus na rin siya. 40 plus 6 na, 30 plus na. Oh. Nearing 40. Actually, sa Guanga, nung nag-apply ako sa Mabini, alam mo yung sa, hindi nga ako tinatanggap ng mga Nag-agency ka nun. Bilang may edad na ako. So, try lang. Sa agency sa Mabini. Kasabayan mo, mga batang nag-apply dito. Oh, no, hirap ang lalo na may mga dati, 'di ba? Yung mga age Mga age. Kakala nga nila, wala akong alam sa Excel. Kasi may edad na ako. Although may alam naman ako. Pero hindi na nila kinonsider yun kasi isip nila may edad na ako. Tingin lang sa edad tapos wala na. Wala na. So 2009 ako nandito. So, paano po kayo nakapunta dito? By tourist visa or by agency po sa Philippines? Bali, agency sa Pilipinas. Ganda ako ng agency sa Pilipinas. Gusto kasi ng mga kumpanya mga 30 years old na may 50 years of experience. Sa past life nila. Yung remaining 20. So Sir Adam, so from Bulacan, a family, may asawa na po ba? Meron na. Andun pa rin naman sila ngayon. Tapos, siyempre, kaya naman tayo nag-abroad din pa dahil sa pamilya. Nung dumating ako rito, ang trabaho talaga, warehouse in charge. So, warehouse supervisor. Trabaho kasi sa Pinas naman, ganun din. Actually, sa production planning, inventory control So, warehouse, nagtrabaho din ako ng Brunei dati So, warehouse, dumating ako rito, dahil yun nga, kahit na may edad, pero kargado ka naman ng Ng experience. So, warehouse supervisor ako noon. Tapos, nalipat ako ng Ajman. Warehouse supervisor pa rin. Tapos, dito ngayon ako sa pinapasukan ko ngayon, yung vitamins factory kami, manufacturer kami ng vitamins. So, in charge pa rin ako ng warehouse. Storekeeper pa. Since 2000, 2006 pala ako dumating dito. So, 2009 ako nag-start dun sa Jebel Ali Factory. 2006. So dumating ka dito, Sir Adam, ng Anong ginagawa? ng tawag nito ng crisis noon. Hindi pa yata, hindi ko maalala. 2000 kaya tayo kung di ako nagkakaroon. Pero papalabas pa lang ng Dubai the movie doon. Bata pa si Claudine. Don't worry, bata ka pa. Bata pa to si Claudine. Anong ginagawa mo? Tsaka si Adam Mulak, tsaka si Jan. Ikaw, anong ginagawa mo noong 2006? Kadarating ko lang, 1 year ko lang nun sa Bahrain. Sa maaga ka pa lang nag-OFW. After ko mag-graduate. Mas bata-bata siguro siya nag-abroad. Pagka-graduate ko ng college. Diretso ka na. Tapos parang ginawa lang, hinintay lang nila ako mag-21 years old, tapos kinuha kagad ako ng employer. Ganun. Correct. Ako, JS prom ko nun What ako? Sa panaginip. So yung pinapasukan ko ng 2009, hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Okay. So 2006, pagdating mo dito, Dalawang company na pasukan ko. dalawang company. Every parang 7, 8. Tapos noong 2000, nearing 2009, Jebel Ali na ako. Jebel Ali. Kasi dati, 2009 hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nandun na ako. Wow. Kami yung mga binibigyan na ng mga loyalty award. kasi dati ang dali lang mag-shift ng company. Hindi tulad ngayon na parang Tapos pre-zone pa yun. free Kaya zone. from hindi pre-zone, napunta ako ng madali lang pre-zone. lumipat dati. Sa Gusto mo sobrang, lipat-lipat. sipi mo sa sobrang tagal ko sa factory, ako na yung pinakamatanda sa staff bukod sa may-ari. So yung may-ari, 70 plus, tapos sunod na ako.
Tapos meron dalawang nauna sa akin doon na mas bata sa akin. Alam mo naman yung tsura ng ibang lahi, di ba? Akala mo mas matanda sila sa atin. Pero mas bata. Pero mas bata pa sila. Bata. Sumunod sa akin na doon na 55 yata eh. Eh ako, lagpas na ako ng 55. Ano pong sekreto nyo? At, Bonamil. yung vitamins na binibenta nyo? Bukod doon, pero hindi na naman ako. Kasi ang vitamins depende kung okay sa katawan mo. Ang trabaho ko kasi warehouse eh. So literal warehouse, bodegero. Kaya pag tinatanong trabaho mo dyan, storekeeper, hindi ko na sinasabing ako yung may hawak ng bodega. Sa isang araw, dahil yung bodega ko parang sinlaki ng basketball court eh. Alas 1:30 eh. Kaya nga namin ng 10,000 steps sa isang araw eh. Ay, talaga? Paikot-ikot nun. Pero grabe sa tagal ng ilang years yun. Galing ka ba sa math? 2006, 17. 18. Sa 17 to 18 years nyo doon, hindi ba kayo naboboard? Ano yung mga hobbies para hindi kayo yung ma-feel na, ay naku, ang tagal ko na dito. So, pagka weekend, so 2 days off kami. So, usually dati nung araw, pasyal-pasyal ka. Punta ka ng mall, gano'n lang. Punta ka ng ano. Tapos, may naman, nagpa-basketball pa ako nung araw eh. 2000 eh. Tumigil lang ako mag-basketball. Around 50 years old na rin ako eh. Bakit ako tumigil mag-basketball? Inamin na niya, B. Yung Ako hindi kasabayan ako aanin magkaanuhan na. yung kasabayan ko, mga nagbabasketball kami, mga bata, lalakas ang katawan eh. Nung araw, kahit nagano kalakas sila sa akin, hindi ubra sila sa akin eh. Malaki ang katawan ko eh. Kaso ngayon, yung mga bata lalakas na eh. Oo. Pag nabangga ako, tumatalsik na ako, sabi ko, mapipilayan ako rito. Yun ba yung ano? Tumigil na ako ng basketball. Yun ba yung dahilan kaya nag-shift na lang kayo sa photography? Dahil sa photography, hindi ka naman siguro mapipilayan eh. Hindi na, kasi yun yung sabi mo na, paano ka, anong sikreto, photography rin. Kasi every week, tong araw, panay ang photowalk. So, lalakad ka lang mula Alsip hanggang tatawid ka ng creek. Tapos, maski summer, lakad din ako eh. Talaga, hindi ako tumitigil ng photowalk. Parang na-exercise yung katawan mo sa photowalk. Pati yung utak mo. Kaya may tinanong ka kanina, so mag-iisip ka eh. So, anong Teka lang, downloading ako. Photo walk, meaning kasi naglalakad yung ka. naglalakad kayo at nagpipicture Picture lang. Kahit ano. Meron kayong, kunwari, street photography, di ba? Kadalasan sa ganyan, street photography. Ang mga subject mo, yung mga nakikita mo Anong year po kayo na nag-start ng photo walk? 2000 ano na yun, 2017 na ako nagkaroon ng interest sa ano. Yun na rin yung panahon tumigil ako mag-basketball, 2017. Doon ako. Ayan, compute. Pero meron kayong mga 36 photo na siya po. noon, ito yung itsura ng place na to. Nakikipo pa rin siya hanggang ngayon. Meron akong shoot ng, alam mo yung Business Bay? Yung tulay sa Business Bay. Tolerance Bridge? Yung katabi nun, yung sa Shire mismo. Yung Yung Business Bay na yun. Garhood Bridge. Hindi, yung sa Business Bay. Bay Alam Crossing. Sayed. Alam Sayed. Yung Sapa Park. Okay. Yung daan mismo. Meron akong shoot niyan, di ba, ano yan, hinukay yan eh. Di ba, galing ng Festival City, hinukay yan, papuntang, lumagpas ng Sapa Park yan, papuntang dagat. Meron akong shoot niyan na hinukay yung kabilang side, tapos buo pa yung tulay na yan, lupa pa yung ilalim. Kinulang ko yun eh. May tulay na, pero lupa pa yung ilalim, hindi pa nila binubuksan. Bagay yung pagpunta mo dito, wala pa yung Burj Khalifa, no? Wala. 2006 wala pa. Wala pang Burj Khalifa, wala pang Wala pang metro. Al-Arab pa lang yun. Ang sasakyan noon, bus na may ticket. Walang no card. Wala ring oras nung dating ng bus. Pag na-miss mo yung isang bus, hindi mo rin alam kung anong oras na dating yung isa. Kailan po na issue yung null card? Nagtanong sa history. Sabay Alam niya. metro. Sabay pagbukas ng metro. Sa metro. Na, Napag-usapan din natin yan nung kay kay Alam mo yung piso, nagawa mo yun, sir, no? yung ulit. yung coins ang yung binabayad coins sa Okay. Meron yan. Tapos ang Hindi ko inuhulog mo ginagawa. yung piso. Problema, pag galing ka ng Pinas, pag uwi mo, may nasasama. Di ba? Totoo ako. May nasasama Kasi yung yung uwi doon. So, hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya. Oo. Piso. Pero may style nun, hindi lang sa metro yun. Nalala mo yung
Ginagas ka. dispensing Oo. ng Coke. Coke, tsaka. Oo, matanda na ako. Yung Coke na yun, Nagawa ko yan. 1 dirham din yun eh. So, Piso din ang ginagamit. ginano mo. May nag-guest din kasi kami last time, si Miss Mai, na may katagalan na rin dito sa Dubai. At nainabutan din niya, nakwento nga niya na yung iba daw, ang hinuhulog nila sa base yung piso. Pero ano na yun, nung bandang huli, hindi na makalusot sa bus driver. Oo, nahala siya na. Nahalata na. Nahalata na. Kasi Magagalit pa yung bus driver sa'yo. dumami kasi yung piso. Oo. Baka kasi nalaman ng mga kabayan, lahat ng mga kabayan ginamit. Ginawa. Minsan pag ganun pa, no, pag ganun hindi tatanggapin, no, kukunin yung piso tapos May technique pa pala ayun, natanggap. Iso pang dispense ng Coke yun. Oo. Oh, Yan talaga, may mga system glitch talaga. Kaya, diretso tayo sa ating mga nagbabagang mga katanungan. Doon na tayo sa Um, paano dumating sa, bakit ka tinatawag na Tito Doy? Hindi okay. Hindi yan. Ay, hindi pa to? Mali pa itong nabuksan. Mali yung nabuksan mo script. Kay Randy pala to. So. Hindi. Paano mo naisipan na i-pursue yung photography, sir? Actually, iniisip ko yan, pero hindi ko malaman kung bakit. Hindi ko may nakita ako na yung kasama ko sa flat na may camera. Tapos sabi ko, tapos kasi nung nag-work ako dati sa Brunei, nagkaroon ako ng Yashica na camera eh. Oo, kung nabutan nyo pa yun. Yung may film pa ba yung? Oh, may film pa yun eh. Tapos, nagamit ko for 1 month, may humiram, binalik si Rana. So parang wala na akong magawa kasi hindi lang ako nagbabasketball. So sabi ko, okay, maganda nga to. Tapos sabi ko, bigla, photography tayo. Check ako ng camera, mahal eh. Utang. Nagsisimula na ba yung mga dyan? Yung mga DSLR na... DSLR na yun. Ang una kong camera nun, yung sa Nikon na Nikon 3200. 3200. 3200. Tuwa na ako kasi 3200, oo. ganda eh. Sushoot ka. Tsaka mayaman ka na kapag ganun. Hindi pa. Kasi ano pa rin yung 3200. Hindi pa rin talaga siya, no? Parang mga entry level pa rin siya. Mura pa rin siya. Kaya ngayon ang binili ko eh. Kasi mura eh. Nung panahon na yun, pwede ka pa mag-shoot sa loob ng city center na may DSLR. Okay. Festival City, pwede ka pa mag-shoot na may DSLR. Hindi ka pa nila sasawayin. Pero ngayon, sinasaway ka na. So, nung una, parang, yun, natsaga ako noon. Minsan, alas 11 ng, pagka-weekend lang yun. Alas 11 ng umaga, lalabas na ako. Pipicture na ako ng Sexayet, Festival City. Dalang-dala ko na yung camera ko. Ang mali ko nun, hindi ko alam na kung manual pala. Auto system pala ako. Pwede shoot. Hindi ko alam eh. So, 2 years akong ganon. Akala ko ganon ang picture ko eh. So, parang yan, Dubai Creek. Iniikot ko yung mga ganyan. Tapos, hindi pala, mali pala ako. May manual pala. May manual. So, basically yun ganun. Wala akong magawa pag weekend. Paano mo na simulang pag-aralan yung manual? Yung manual, actually, nag-enroll ako sa ibang school. Tapos, malayo kasi eh. Sa Barcia sila eh. So, andanda ako eh. So, lumipat ako ng ibang school. Dito yung sa pinagtuturuan ko ngayon. So, manual siya, nagturo siya. Pero, basically talaga, lalo na sa photography o kaya kahit anong skill, para ba yung turo mo sa'yo, 20% lang talaga yung ma-absorb mo ron eh. Yung another 80% talaga, pupuntuwa ka. Pupuntuwa ka, pupunta ka talaga sa labas, ikaw na talaga mag-ano. Ika nga nila Tapos the rest noon, pwede ka nang, hindi pa rin ako nag-YouTube noon eh. Talaga Sasama ako ng mga ibang photography group. Tapos, doon mo talaga matutunan na talaga eh. So, doon na ako natuto ng yun na yung mga landscape na, street photography na. Pero ano talaga yung forte mo? Ano yung gusto mong genre ng photography? Sa more on landscape talaga. Landscape. Itong photography ba is this something na feel mo nung kabataan mo na talagang gusto mong gawin? Or it just... Hindi rin eh. Doon lang sa time na talaga. Hindi rin. Siguro nung nasa Dubai ako kasi medyo may sweldo. Sa Brunei, may sweldo ka eh.
So, maganda may camera eh. Mm. Tapos dito naman, parang siguro na-revive na lang yung yung kagustuhan ko naman. Pero hindi. So, kailan siya nag-spark, Sir Adam? Yun nag-spark na, ay, gusto ko palang ng photography. Mahilig, gala kasi ako eh. Mm. So, hilig ko magpasyal. Para bang gusto mong makakapture lang yung mga pinapasyalan mo eh. So, ganun. Kaya nataon din siya na gusto niya yung landscape dahil nga sa mga pinapasyalan niya. Alam mo nung araw nung nagbukas yung metro, sasakay ka ng metro, papuntang Javel Ali, sa Ibn Batuta pa yata doon. Pagdating mo ng Ibn Batuta, sasakay ka na naman pabalik. Para lang ano ka. Ito yung gusto mong Pasyal ka lang. ito yung gusto mong mga subject. Pero kailan siya parang naging ay ipupurso ko pala. Ipupurso ko. Parang ano yung significant instance na Hindi ko lang na-share, pero meron ako kasing mga family friend dito sa Dubai. So pagka every weekend, may time na nagpupunta kami sa disyerto, winter. Tapos may mga kasamang bata yun. Sila yung mga una kong mga model eh. Tapos may dalawang bata na tumatakbo ng buhangin. Tapos palubog yung araw. Kung kinunan ko yung dalawang bata, mga 5 taon pa lang sila ngayon. Ngayon, binata na. Nung tinignan ko yung picture, sabi ko, ganda nito. Pwede ako dito Kaya ko to eh. Yun bali yung tumatak sa'yo para mas lalo mong ito. Nagustuhan ko siya. Sunset siya eh. Kaya sabi ko, ang ganda eh. Tapos parang shadow lang yung mga bata. Silhouette pero nananakbo silang dalawa, nagkabol silang dalawa. So para bang, sabi ko, ang ganda lang ng litrato eh. Capture ka ng moments, matawala yung memory. Isipin mo yung dalawang batang yan ngayon, teenagers na. So parang nag-freeze ka ng moments, nag-freeze ka ng story. So sabi ko nga, bilang photographer, hindi ka photographer lang eh. Storyteller ka eh. Diba? Kagaya ng mga lumang picture nyo. Diba? Gusto Nagpe-preserve ka rin ng mga memories niyo eh, di ba? So it all started there. yung sa dalawang bata na yan. Ngayon, yung isang bata, basketball player na rito. Hindi naman, mga teenager pa lang siya. Yung isa nasa Canada na yata ngayon. So, ganda. Pagka may nakita ko kasing picture na, kaya ko to Parang maganda to. So, pinurso ko na yung na yun from there. So, linggo-linggo nasa labas na ako. So, Sino yung kasama? Hindi ko alam. Mga pamilya yung mga pamilya yung mga nandun. intriga pa ha. Oo. Pero hindi, alam mo, doon ako natuto kasi pag may birthday, dalo ko yung camera ko. Kukunan ko. Mahiya ka kasi mag-picture sa ibang tao eh. So, sila birthday. So, Candid lang. Candid na lang. So, Hindi ba- bandang uli, ako na official photographer kung ano. Yun nga yung tatanong ko sana, yung hindi ba umabot na dun sa point na, uy, ini-invite ka na lang para magpicture ka dun. Hindi naman. Parang ano na rin lang, automatic na rin lang sa'yo eh. So parang that time, gusto kong magpicture. At the same time, libre yung model ko. Oo nga. So parang nakapag-practice ka na. Tapos maganda kasi hanggang ngayon, yung mga pictures na yun, nandiyan pa rin hanggang ngayon. Nasa kanila pa rin yung mga pictures na yun. Pero pag pag photographer ka, ikaw yung walang picture. Oo, madalas. Tama? Ang hirap. Ang hirap umanap ng picture mo. Minsan kasi yung photographer din, ewan ko, ayaw rin magpa-picture. Pero dumating, ikaw ba, ayaw mo ba magpa-picture? Bihira rin ako magpa-picture. Ngayon, nagpapa-picture ako sa Delio ngayon, nagtuturo ako ngayon. Minsan, pagka nagpapahaba ako ng balbas niya, tapos magpapa-picture ako sa kanila ng portrait. So, maganda kasi mag-picture na di ba? Pumunta ka ng Gubayba, ng Spice Market, lahat ng mga balbas sarado ron. Ang gandang picture na. Kumbaga parang may identity yung itsura mo doon sa photo. Tsaka yung texture, di ba? Yung texture ng balbas. mga ano nila. So, yung time na nagpapapicture ako sa mga estudyante ko kasi para maranasan din nila magpicture ng ganung ng ganung itsura. Ang galing! Papatubo talaga ako ng balbas. Dito yan. Pero kayo po, kung i-compare nyo, kung magsisimula ka ng photography nung 2017 o mag-start ka nitong 2026. Pero kasi ngayon sa panahon ngayon, 'di ba, iba na yung competition ngayon, meron ding AI. So ano yung mas mako-compare mo na mas magandang magsimula kung kunyari yung AI tapos competitor, ilabas mo 'yon.
Mag-picture ka ng gusto mo. Sa sarili mo lang. Saka na lang muna yung competition. So, mag-produce ka lang muna ng photos na gusto mo. Kaya kung gusto mo yung pang-competition, darating yung panahon. Hindi naman pwedeng nag-aral ka ngayon, after 1 month, meron ka ng laban talaga. Hindi ganun kadali yun. Darating ka pa rin sa punto ng photo editing. Saka, kasi sabi mo, nag-photojournalist ka, di ba? Hindi, yung photojournalist, hindi mo pinaplano yan eh, di ba? Mangyayari yan, may narinig ka ganyang balita, sugod ka, di ba? Hanap pa ng kwento eh, di ba? So, ganun din sa dito, pag nag-photo kami, gusto namin mag-shoot ng magandang sunset na may mga taong ganyan-ganyan, pupunta ka ng Gubay, Creek. Kung saan yung lugar. So, pinaplano yung yung mga ganun eh. Yung AI, tanong na AI, photo competition, hindi talaga, mag-umpisa ka talaga ng, i-shoot mo muna yung gusto mo. Walang walang stress, wala kang pressure sa sa photography mo. Kasi pag hinaluan mo ng gusto mo na pang competition, masisira na yung diskarte mo sa photography mo. Picture mo muna yung gusto mo, sabi nga, yung mahal mo, yung picture ng gusto mong puntahan, yung gusto mo i-shoot. Yun manaunahin mo. Tapos yung panlaban sa competition, darating yan eh. Darating yan. Sa'yo, sir, sa naging experience mo, from 2017, doon ka nag-start, di ba? Kung tingin mo, nag-start ka rin ngayon, makukuha mo rin ba yung same na... Tanda ko na, wala pang bumis. Okay. Kung yung ka palang nagsimula, ngayong 2026, tingin mo, makukuha mo yung same passion, yung enthusiasm mo sa photography, kumpara nung 2017? Halos parehas din lang eh. Parehas din. Halos parehas din lang. Yung passion mo kasi minsan wala naman sa edad eh. Yung passion mo yun yung gusto mo eh. Di ba? Wala namang pinag-usapan sa edad eh. Ganda na take Ikaw, ko sa'yo. huwag ka na kasi mag-compute, box. Hindi ako nag-compute, no? Sige. Pero di ba nabanggit nyo nga na mahilig kayo sa yung landscape ng dito sa Dubai, ano yung pinaka-favorite nyong tourist spot or spot na lagi niyong pinupuntahan ng mga estudyante niyo? Dito sa may Dubai Creek, meron kami dyan pinupuntahang rooftop na buong Dubai Creek na yan, makikita. Parang alam ko yan, yung parang parking building. Merong isang parking building sa Dubai Creek, alam ko rin yun. Ang ganda nun. Pero alam mo, sa ganda ng area na yon, siguro parang 30% ng photographer sa Dubai lang nakakataon. Hindi siya ganun talaga. Kasi pag makita mo yung lugar, Maraming na nakakaalam ngayon. Marami na pag nakita mo yung lugar na yun, isipin mo sa ibaba, parang wala lang, di ba? Parking area. Pero pag umakyat kasi taas, lalo na pagkapagabi, lalo na pag winter, ang ganda ng lugar na yan. Sabi nga, yung sa mga estudyante ko, pagka nag-estudyante ko, talagang makakakyat sila ron eh. So last week, galing kami ng estudyante ko ron. Yung batch na ito. Ma-take down notes nga yan. Kakausapin kita mamaya sa off-cam. Saan ba yan? Siguro ako, ang take ko about yung the current technology ngayon about AI. Ang photography kasi based sa konting nalaman ko when during my time sa photojournalism is ang photography is not just about technicality and having the correct camera to use. It's also how you can tell the story through the picture. Kasi halimbawa si Sir, yun nga, sunset. Sa 5 photographer, ang daming angle na makukuha, pero one really knows how to tell the story of a sunset through the picture, which AI cannot do because AI is only there to enhance. They cannot tell story. Yung question kasi sa AI, yun yung ang photography kasi, lalo na pre-wedding, ang photography personal yan eh. Birthday mo, kukunan kita, personal yan. Wedding, anniversary, personal yan eh. So, kukunan kita, makikita ko yung ngiti mo. Di ba? So, yung tawanan ninyong couple, pati yung birthday ng anak mo, nakikita mo yun na hindi nakikita ng AI. Ang photography, lalo na pag mag-shoot ka ng tao personal, hindi kaya ng AI yun. Kaya nga nandun sa prop eh, di ba? Kaya nga nakalagay din sa pangalan niya, artificial eh.
Artificial. So yung artwork mo is gawa artificially. Ang AI, sa tingin ko, ang ganda ng tulong niya sa mga photographer sa editing. Mm. Ang ganda. Noong una, sabi ko, parang hindi ko gagamitin eh. Pero nung nakita ko ang dali. Kung laking tulong niya sa mga yung mga wedding photographer, Ah. mga birthday, mga prenup, ang ganda ng laking tulong yan. Kung gagamitin mo siguro siya as a tool para mapabilis yung trabaho mo, pero hindi yung mismong lahat ng output mo is galing sa Galing kanya. sa AI. Yun naman yung, kasi sa amin, kagaya ko, landscape, street photographer, pag nag-edit kami, hindi kami gumagamit ng AI. So, Iba pa rin talaga yung authentic. hindi mo talaga babaguhin eh. So, kagaya ko, pag nag-edit ako Lightroom, so parang kulay lang yung brightness. Hindi ako gumagamit ng AI talaga. So, natural pa rin siya. Maski nga ngayon nga, nung araw, sipag ko mag-edit eh. Ngayon hindi na ako. Yung kulay na binigay ng camera ko, yun na yun. Dumilim, liliwanagan ko na lang. Pero yung kulay, Same. as is na rin yun. Saka ang galing na ng mga camera ngayon di ba? Na sobrang halos kapareho na nung kulay ng totoong kulay ng nakita Hindi mo na nila. babaguhin. Huwag mo na babaguhin. Real nga. Yung, Huwag mo nang baguhin. Sabi ko nga sa mga estudyante kayo, huwag yun ang pahirapan ng buhay nyo. Brightness na lang yan, crop, okay na yan. Tsaka yung siguro i-straighten mo na lang ng konti. Ay, isa crop. At saka ngayon nga talaga, dahil nga sa ang ganda na ng mga camera ngayon, may auto setting na, tapos yung setting auto. Ang labanan na lang talaga ngayon sa photography is how you tell the story. Saan ka angle kukuha na pag nakita ng tao yung picture, is malaman nila yung story na, or makuha nila yung story na gusto mong Doon papasok yung composition. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng, kunyari, lahat kayo, magandang camera nyo, pero kung hindi ka naman marunong magkwento, iba yun. Iba pa rin ang latas ng picture mo. Hindi ko mo maganda camera mo, automatic maganda picture mo. Technically, pwedeng maganda. Pero yung ganda ng essence na may kwento ba yan, o mararamdaman ng viewer mo ba yung picture mo? Iba yun. Hindi kaya ng ano yan. Sabi ko sa inyo, may mga estudyante ako ng camera crop eh. Nikon 3100 pa hanggang ngayon eh. Sumasabay yun doon sa mga Sony na May may mamahalin talaga. Sumasabay yun. 3100 pa yung camera. may mga napapanood ako dati sa YouTube na yung professional photographer na gagamit ng cheap camera. Pro photographer, cheap camera, parang ganun yung concept. Tapos, kukuha sila ng pinakamumurahing klase ng camera. Minsan, camera pa na pambata, yung mga laruan lang. Tapos, ibibigay nila sa isang professional photographer. Pero yung mga results na ibibigay niya ang gaganda talaga kahit yun yung nagpapatunay talaga na wala sa gear talaga Yung Kumbaga passion ng tao talaga. meron akong yung sinyot na bundok, buwan sa sa Kurpakan. Yun yung may pinakita ko sa inyo. Buo yung buwan yun, pero yung parang nakaupo siya ron sa bundok. Tingnan nyo nga yan. Bali sa editing ipapakita ko yung mga pictures na napili ni Sir. Meron ako nung shoot ng Ayan, ang ganda nga, no? yung sa may Ito ba yan? Yan, parang nakaupo siya sa bundok. So ayan, ipapakita ko dito pero sa editing i-insert na lang natin sa video. ang camera ang ginamit ko dyan is Canon na M50. Crop siya na mirrorless. Nakagamit din ako nun dati. Halit lang nun. Oo. Actually, ang alam ko para sa mga sa mga vlogger. Ni-stop na yun ng nawala na. Wala na yun eh. Gumawa din sila ng mga lens na doon lang specific pero pero in-stop tinigil na rin yun. Noon ako nahawakan yung camera, cute eh. Ang liit sa kamay nun eh. Paghawak kong ganyan, ang ganda eh. Diba? So, crop siya na mirrorless.
sa liit ng camera na yon, nung sa shoot na yun, nilagyan ko siya ng 500 mm. So, ang liit ng body niya. Tapos malaki Laki ng lens. Pero ang essence niya sa picture na yan, 1 hour kami nag-travel, 2 hours kami naghintay bago umangat yung buwan. Oo. Para mag-level. Para Sa makuha gusto yung mo- shot na to. Yun Oo. nga. So meron yun nga, yung mga photographer, meron silang gustong kwentong ibigay. So Oo. parang hindi mo talaga kailangan ng yung Sa ano to? Nasa court? Parang Ano yan? sa Rabi, Ano yan Kasoy? Al Rabi Tower. May naalala ko, may napanood ako sa Reels na yung isang photographer, di hinihintay nila yung moment, no? Yung eroplano dadaan, one time lang yun. Oh. Tapos, sarado yung lens niya. Dumating din po ba kayo sa point ng gano'n? Usually yung yung mga sunset sunrise na inaabangan namin. Nagaya na may shoot ako sa Pinas sa Zambales. Pababa na yung buwan eh. Wising ako ng madaling araw noon eh. Pababa na yung buwan, may barko sa ilalim. O full moon eh. Sipin mo, may shoot ka ng full moon, ang bababahin niya, barko. Oo. Ganda. Bago tumikit yung buwan, umulap. Wala. No, hindi nakita. May ganyan yan. Sipin mo, naghintay ka ng, ng ilang oras. Tapos, mga ganyan. Pero yan ano yan outside of your control yan nature Hindi yan na, hindi na. Pero yun yung ganda ng photography. Kunyari, nag-travel kami ng papuntang Pujaira. Sunrise sa Pujaira. Oo. Ang ganda ng angat ng araw doon, galing sa tubig. Oo. Diba? So, alam mo na ang lalabas eh. Sabi mo, alas 7, lalabas yan eh. Alas 7, wala pa. 7:05, wala pa. 7:10, wala pa. Lumabas yung araw, nasa taas na eh. Gusto kasi mo may kun- ulap na May ulap sa ibaba. Gusto mo kunan kasi siya ng ng... parang nag-touch sa dagat. Actually, may shoot ako noon. Nung umangat yung araw sa tubig, nag-reflect siya doon sa tubig, kaya para siyang kupita. Yung glass. Ganda. So, meron siyang bilog. Meron nandito din ba yun? Wala yan. Wala. O ganun ba Sir Adam, like yun nga, halimbawa yung sa Fujairah, or halimbawa na lang natin yung buwan na gusto mo sana may barko sa baba, tapos hindi nangyari dahil may ulap. Ikaw ba yung taong bukas ulit? Or Binabalikan namin. o yan. babalikan na talaga babalikan para Grabe. Babalikan namin yan. Babalikan so, namin. hindi nyo talaga titigil. Kagaya nung buwan na yan, so na-shoot ko yan, na-shoot namin yan last month yata. So, tininan ko ulit yung time na yung moonrise alam namin na, kasi dapat yan moonrise yan, di ba? Sanay ka ng sunset sa sunrise. May moonrise Aabang mo talaga na full moon, tapos angat siya, pero mga bandang bago mag-sunset. So, para ang mga tambuhan, hindi pa nagsa-sunset maliwanag. Kaya pag tinignan mo, kita mo yung details Kasi medyo may nag-aagaw pa. Nag-aagaw pa yan So alam ko mga bandang October yata ulit pwede mangyari. So pinaplano na namin yan. Pero Hindi ka natin yan. black and white ito no? Ginawa kong black and white kasi parang sabi ko ang ganda. Kailan mo dinidecide ano yung factor na gusto mong gawing black and white ang isang image versus sa color? Sa akin kasi pagka in-edit mo, pisan try mo with black and white. Nasa mata mo na lang Pagka gusto Kung ano mo yung feel mo talaga. Pagka gusto mo Siguro dahil buwan yan, kung araw, golden talaga yon. Pero dahil buwan, nung ginawa kong black and white siya, parang ang ganda. So, minaintain ko na lang siya ng black and white. Pag ganyan ba Sir Adam, ikaw yung deciding factor or halimbawa ganyan ang original niya is colored and then i-try mo sa black and white. Then sabi mo, wow, ang ganda. Nagde-decide ka na baka agad na ganito or do you tend to ask other people? Alam niyo yung maganda, ikaw na. Shoot mo yan, photo mo yan, edit mo yan. So, ilalabas mo yan, kahit na sabihin nila na maganda ang color dyan, hindi yan. Gusto ko. Sabi niya, wala kayong pake. Akin to. Wala Subject ko kayong to. pake. ko yan, picture ko yan, edit ko yan, post ko yan. So, yun yung di ba, gusto mo Yun yung gusto mo So, ikaw masusunod doon. Doon sa mga instances na nabanggit mo kanina, Sir Adam, yung mga na hindi mo may mga na-miss ka na shot na gusto mo dahil sa mga sitwasyon na hindi mo control. Pero nagkaroon na ba ng pagkakataon, kagaya nung natanong ni Duday, nagkaroon na ba ng pagkakataon na nakamiss ka ng shot
gawa ng pagkakamali mo. Hindi yung mga bagay na hindi mo makontrol. Oo, ano. Kunwari, nakalimutan nung tanggalin yung lens cap, tapos may pinicturean ka. Ano ba yun? So, parang wala eh. Wala pa naman. Okay. Kasi nakaplano ka, isipin mo, kunyari, lalabas na yan, kunyari, buwan o araw, naka-prepare ka na. Naka-ready ka na. Battery, naka-ready ka na kasi na-anticipate mo na siya. Oo. So, mahirap na mga kunyari, may estudyante akong ganyan eh. Pagdating sa location, walang battery eh. Sa akin yun, Nangyari sa akin yan eh. Kung pambihira, bumiyahe tayo ng 2 oras tapos wala kang baterya. Nangyari sa akin yan, chinarge ko yung, ay, dapat full charge to. Dahil nung nagkaroon kami ng shoot ni Sir Mike dati ng mga Paralympics, yung mga Ganda. nag-badminton na mga... Gusto ko i-shoot yan kaso puro weekdays yan eh. Oo, weekdays sila halos. So, nag-shoot kami ganyan. Tapos, marami ako dapat makuha dito. Sabi ko, pinull charge ko yung baterya ko. Nakalimutan ko naka-charge. Naiwan sa bahay. Umalis ako. Yun, wala. Umiram ako ng camera. Pagkagabi, nakalatag yung lahat ng kailangan mo. Oo. So, Dapat bago ka talaga may umalis, checklist. isa-isa yan. Bago ka umalis, checkan mo na naman ulit yan. Kasi, sayang yung biyahe mo. Sayang yung Totoo. oras. Pinaplano mo yun eh. Sir Adam, on a technical and professional perspective, kailan po kailangan yung mga gears? Like, give us some situations na kailangan mo talaga ng gear. Yung gears kasi, ako kasi medyo pinopromote ko talaga na kaya mo mag-shoot na kahit na simple gears lang eh. Kung ano yung nandyan sa'yo, yun yung nandyan sa'yo eh, di gamitin mo. Ngayon, darating yung pagkakataon na ikaw na rin makakaramdam eh. Ikaw na makakaramdam na hindi na kaya ng camera ko, hindi na kaya ng lens ko, bibili na ako. So usually, dito sa mga shoot na ganito, kagaya mo sa Paralympics kasi hindi ka makakalapit eh. So medyo malayo ka doon. So hihingi ka na ng zoom lens niyan eh. Wow. So pwede ka naman mag-zoom lens na hindi naman yung ang mga aperture mo na 6.3. So parang pepresyo lang yan ng mga 2,000, 3,000, hanggang 4,000. Kaso ngayon, pagka kasi talagang gusto mo na nag-blare yung likod eh. So bibili ka na ngayon ng mas mamahaling gears na ngayon. So ikaw na rin ang magdidesisyon na bibili na ako. Kung ano yung pangangailangan ng gawa. Usually sa sports yan. Tapos yung iba naman, ginagamit nila kunyari sa mga passion. Sports passion. Yung iba, ginagamit na nila sa landscape eh. Lalo na yung mga rooftop shoot na gumagamit na sila ng dyan. May nakwento ko nga sa akin kanina before recording yung nasabi mo, yung cruise ba yan? Yeah, yung sa... Meron tayong picture. Meron tayo doon. Siguro if the calling is kailangan you do this for a living. Tama yan. Tama. Pero kung Ito. ayan. Ang picture niya na to, papakita natin dito sa editing. Sa Bataan to, 'di ba? Tapos kinuhanan mo from Manila. Ross Boulevard. Ang layo. Nagulat si Duterte. Ang layo man, di ba? Yan. Almost 70 kilometers away. Anong lens yan? Doon ka dyan kasi yun yung binabalik ko na kung ano yung lens na meron ka. Ang ginamit ko dyan yung 70mm300 na 6.3 pa rin yung aperture. 300mm yung pinakamahaba niya na pero hindi pa rin yan yung mahaba. Hindi pa rin yan yung mahaba. So, 300mm, so that's like 70 kilometers yung depression na yun. Actually, 300mm, pwede mong shoot yung Burj Khalifa from Ajman. Okay, from makikita mo siya? Kaya pala Clear sky, clear path, masushoot mo yan. Yung shoot ko yan ng Mount Samat na yan, ang ginamit ko lang dyan, camera pa rin, D7100. Hindi pa yung full frame na camera. Kumbaga yung mga entry level. Yung lens niyan is 70-300. Kit lens pa rin yan yung tinatawag. So, nung sinushoot ko yan, swerte rin ako dyan kasi first time ko sinushoot yan, na-capture ko siya. Pagka between February hanggang March, parang piyesta ng mga photographers sa Ross Boulevard yan. Kasi yun yung window na masushoot mo siya sa Ross Boulevard na maka-capture mo yung
araw, sunset, tatapat siya doon sa Mount Samat Cruz. Mount Samat yan sa Bataan. Almost 3 story yan. Alam ko ganun eh. 770 kilometers away ka. Alam mo ba't ako sinuwerte dyan? Kasi walang ulap. Ang Pilipinas, maulap. Meron akong alam na photographer dyan, 1 week sila araw-araw. Binabalik-balikan nila. Binabalikan Para nila. lang makuha nila yung perfect Ang problema nila, kada bababa, maulap. Mabalik na naman sila. Swerte. Swerte ko, isang araw, first try, binigyan ako ng ano. Nakakatuwa dyan, so yung camera ko ganun. Nung natapos na ako mag-shoot, ganyan na ako eh. Pagtingin ko sa likod ko, dami palang photographer. Naka-tripod, ang hahaba to. Yun yung mga mamahalin ng picture. Mamahalin ng camera yun. Ilan yung camera ni Sir ah? Hindi, ano lang. Ilan po ang mga camera nyo ngayon simula nung... Matutuwa ka naman sa camera ko kasi meron ako 7100. Although may full frame ako, pinahiram lang sa akin. Hindi pa binili. So from 7100, may full frame akong pinahiram sa akin. Di ba sabi nga nila, dapat upgrade eh. Di ba? Palagi mo, Sir Rage, from full frame, nag-M50 ako. Parang nag-downgrade na. Hindi ako nag-upgrade, nag-downgrade pa nga ako eh. Pero yung sinabi mo na may nag-challenge na yung bumunahin na ano, yun yung ginawa ko, yung N50. Okay. So parang challenge ko na, pwede naman eh. M50, lens nga lang. Kailangan doon ka na lang babawi. Pero yung binili kong lens, 5,500 yun, pero 6.3 pa rin yun. Hindi pa rin siya yung mga mamahalin talagang lens. So, pwede pa rin eh. Pero yung tanong na kailan mo kailangan bumili ng mamahaling gears, ikaw na rin makakasagot niyan. Especially kung may pera ka na rin. Lalo na pagka kumikita ka na sa mga shots mo. Pero kahit, Sir Adam, kahit halimbawa may pera na ako, kailangan ko ba talagang bumili ng mamahaling gear? If only yung ano ko lang naman is like to fulfill my passion, yung hobby. Ang sabi ko nga, unang tanong doon, ginawa mo siyang hobby, sunod na tanong doon, may oras ka ba mag-shoot? Gagamitin mo ba siya lagi? Baka mo bumili ka lang ng $10,000, $15 na cabinet. Tapos, tatabi mo lang sa cabinet mo. Okay. Sayang. Di ba? May mga cases akong ganyan estudyante na binawalan ko talaga. Kinabukasan bumili, full frame. Kung patay tayo dito. Kasi merong mga impulsive buyer na, okay, sayang. nandun na tayo sa point na, okay, hobby mo, and then nakitaan mo yung sarili mo ng talent to take pictures, and you have the means to buy gears. Pero when to buy? Is it kahit may mean ka, may talent ka, is it really necessary? Pero yung kung may passion ka, tapos second talaga kailangan mo, gagamitin mo pa talaga siya. Kunyari, bumili ka lang, tapos yun lang pala. aminin mo na lang sa sarili mo na magagamit ko ba to. Same reason ba't hindi ako makabili ng action camera kasi kailan ko siya gagamitin. May camera naman ako na ginagamit ngayon. So kung bibili ka ng camera tapos pakiramdam mo, gagamitin mo ba siya? Kung hindi mo naman siya gagamitin, kumasos ka ng malaki, sayang lang, di ba? So bili ka na lang na medyo medyo mura-mura. Tapos pagtingin mo, gumaling ka, di ba? Tapos sabi mo, pwede ko itong gawing pagkakitaan. Then, makapag-decide ka na ngayon na, bibili na ako ng mamahalin. Pero kung wala kang oras na, na gamitin, sayang lang. Sayang lang ang pera. Mapunta tayo sa may isa ka bang opinion na kontra sa mga ibang photographer? Isang unpopular opinion mo na tingin mo, pag sinabi mo yun sa mga ibang photographer, magagalit sila or hindi sila agree sa'yo? Doon pa rin yun sa gears talaga. Doon pa rin talaga yun. Then second, alam ko noon, may nilagay ako sa Facebook ko. Sabi ko, kailangan nyo pa ba ilagay yung brand na picture ng camera ninyo sa picture nyo? Okay. So parang, kailangan pa ba yun? Parang finiflex lang ata nila na... Either na pineflex o para bang, gusto lang nila i-share. Pero parang, inisip ko, kailangan pa ba yun? So parang may mga, siyempre. May mga na ganyan parang
pagalingan sila ng pagdating sa brand. Sa iyo ba may particular, ganun din ba na may particular brand ka na gusto or wala pa rin doon? Wala talaga eh. Although, gumagamit ako ng Nikon. Bakit ka ba Nikon? Kasi nung araw, parang pag-camera, Nikon, Nikon. toothpaste, Colgate. Yeah. So, Pabili bumili nga ako, ng Nikon yung Sony. Mga ganun. so, bumili ako ng Nikon nun kasi Nikon lang alam ko eh. Oo. So, para bang pag tinanong mo ako ngayon, anong brand ang magaling? Parang wala. Kasi may mga estudyante ako na gamit Nikon, gamit Sony, Canon. gamit Fuji. Mm. Pag pinagtabi mo yung mga litrato niyan, hindi mo na malalaman kung ano ang Alin ang doon, Nikon. kung ano ang Oo. Nikon. Hindi mo na malalaman. Siguro So, yung iba, dalawa lang yung ano nila. It's either, una, nagmamayabang na ganito yung gamit nilang camera. Pangalawa, marketing strategy siguro to boost. pwede naman. To boost na, itong photographer na to, he's using this kind of O camera. baka gusto niya magpapansin sa brand. Oo, Oo. sa papansin sa Baka naman. May mga may mga comments ako na hindi ano. Pero, Pero tama si Sir Adam, we don't see, I don't see also the necessity kung bakit ilalagay pa yung brand. Medyo curious lang ako, sir. Kasi, kumbaga, sa vlogging, syempre, iba, may competition din per field. Sa inyo po, di ba, pag pinagsama-sama yung mga batikan, mga nagtuturo, ganyan, tapos nagkaroon kayo ng gathering, tapos meron kayong particular subject, tapos nag-shoot sila, take ng photo or gano'n. So, may time din po ba na nag-shoot siya, tapos nakita niya yung result, tapos naisip niya rin na parang mas maganda yung akin. Parang gano'n. Dumarating din po ba kayo sa gano'n? pero ang kagandahan ng photography community ka dito sa Dubai, halos Oo. pag nakikita kami puro idol, no? Di ba? Bihira ganun, walang na parang isipin mo mas maganda yung shoot mo kaysa ron sa Oo. parang halos wala. I guess it's Wala. depende talaga sa mentality ng tao, no? If parang sa, let's say, sa particular field ng, let's say sabihin ng podcast, no? Etong group na to, ito yung podcast niya. So, instead of isipin mo na, mas magaling kami dyan, iisipin mo yung, maganda yung subject nila. Parang, let me, So, parang the same way din siguro yung iniisip ni sir, no? Ako kung sa akin, the way I look at it, pag may nakita ko ng magandang siguro ganito, kung ako, ganito yung, so, pwede mong gawing inspiration, tapos i-apply mo tama yung yun, sarili tama mong yun. style. Tama yan. Kung ako, ganito yung tirada ko dyan, ganito yung gagawin ko, different angle, different lighting, ganyan. Baka ganun pwede. Sa Filipino community kasi ng photographers naman ko medyo alam mo yun, Oo. medyo close sa nila dyan, maski hindi man magkakilala. Parang kagaya ko, pag chinay ko yung friends ko sa Facebook na photographer, dami nun nakasalubong ko sa kalsada. Sir Adam, kita, tapos pag sino? Siguro dahil malabo na yung pero kaya nga, pero naman, maganda yung maski nga siguro ko kasi Yung hindi community, no? kagaya ko, hindi naman ako tawag dito dahil yung photography, hindi ko naman talaga siya. More or less, hindi ko siya pinagkakitaan talaga dahil may trabaho talaga ako Maski naman yung mga yung mga freelancer na ko, parang hindi rin naman sila may competition Parang yung isa, parang kulang ng photographer. Yan nga, di ba? Parang ganun Nagpapasahan nga sila, di ba? Parang ganun ang intindi ko sa kanila. Kunyari ako, may naganap sa akin ng video photo. Kung hindi kaya ng estudyante ko, binibigay ko sa iba. Parang ganun yung ramdam ko. Kunyari, makikita kami sa labas. Sir, ganun, kumusta? Medyo ganun yung ng photographer dito sa Dubai Hanggang sa UAE, kasi kilala rin namin yung mga photographer sa UAE. Maganda yung community ng mga... Pakiramdam ko, ganun na nila. Ganun na ng photographer. Minsan, nakakasama mo lang sa isang photo walk. After nun, ano na kayo. Kilala na yung mga yun. Yun ang ganda. Tapos, sigurado, follow ka nila, magko-comment sila sa mga, mag-feedback sila sa mga shots mo. Yeah, medyo close sila. Ano yung pinaka matindi or sabihin na natin pinaka makasakit na criticism na natanggap mo as a photographer? Meron akong sinute dati na family. Actually, group of families yun Umpisa pa lang ako noon
Sabi ko, medyo alanganin ako, shoot eh. Pero tinuloy ko. Pakiramdam ko, ginawa ko naman yung best ko eh. Pero yung nag-invite sa akin, okay sa kanya. Pero yung other families, sablay talaga eh. Sabi ko, nung tinignan ko yung profiles ng mga families na nagreklamo, sanay sila sa studio shot. Magagaling talaga yung mga photographer na kinuha nila. Parang sabi ko, ba't ko ito kinuha? Nag-uumpisa pa lang ako. That time nga naman, tumigil ako mag-shoot ng mga yung mga paid. Tinigil ko yun eh. Tapos sabi ko, hindi naman pwede. Kasi maganda kasi tumanggap ka minsan ng, ng paid. Kahit ako nyari, kahit na mura. Kasi magiging challenge din sa'yo yun eh. Kinaya ko to eh. Tsaka learning, din. Learning din yun kasi maano ka na makipag-usap sa ibang tao. Yung una ko shoot ng prenup na ibang tao, talagang nininervous ako. Pero yung output niya, okay naman, lumusot naman doon sa couple. Pero nagka-problema ka rin sa isang shoot. So, passion mo eh, sayang. Kung ititigil mo dahil lang doon, di ba? So, aral ka. Ano mo na lang, kumaga maging lesson na lang. Naging lesson na lang yun. Pero for the meantime, talagang tinigil ko yung shoot ng paid eh. After 1 year yata, sabi ko, hindi pwede eh. Kasi that time siguro, syempre, kailangan mo rin ng extra pera. Saka, hindi mo malalagpasan yung yung takot na yun hanggang hindi mo gagawin eh. Totoo. So, after noon, okay naman, tuloy-tuloy naman. So, may time na talaga sunod-sunod yung shoot ko. Tapos ngayon, natin. Ayoko na. Stress din kasi minsan pag nagsushoot ka kasi isipin mo yung daming factors. dapat maganda yung outfit dito, dapat magustuhan na Pagka nag-iedad ka na, nagtatanggal ka na na stress. Ay, marami na akong nakat na stress. Kaya tumigil na muna ako ng tanggap ng ganun kasi although challenging siya, pero rin, nag-iisip ka talaga, kaya tinigil ko na rin. So, Ayun, sir, so tayo kunwari, hindi, ano yung pwede mong may advice? Hindi lang sa photography. Ano yung pwede mong may advice sa mga akala nila it's too late na to pursue their passion? yung photography kasi, same like ng ibang discipline, hindi mo pwedeng sabing late na eh. Talagang passion mo, nakita mo, hindi ka magano ng sa edad eh. Well, wag na lang kunyari na gusto mo. Baka 90 years old, gusto pang bungee jumping. Meron akong gustong gawin na tinatanong ko yung mga barkada ko, yung kakilala ko sa Ras Al Khaimah, pwede pa ba akong mag-hiking to sa bundok sa yung bang gusto ko yung yung early level, yung beginners level lang. Hindi nila, kuya, kaya mo pa naman. So, wag naman yung gano'n siguro. Pero kunyari, lahat ng discipline, basta gusto mo, pasukin mo. Wag mo na lang isipin ng late na talaga. Kasi sayang eh. Kung hindi mo ginawa, so parang sayang naman. Tapos gusto mo, di ba? So, kung magiging masaya ka, kagaya nito, isip ko nung bigla parang nag-start ako ng photography 2017. Sabi ko, 9 years ago. So, parang 51, 52 na rin yun. So, nagulat din ako na kaya naman, kaya pala. Kaya pala. Like ngayon, may mga estudyante ako na nasa 50 plus na rin. Meron na rin, Tapos, matutuwa ka rin doon sa, siguro, share ko na lang. May mga estudyante ako na nagtatrabaho sa bahay. So, isipin mo yung camera nila, parang hulugan lang nila, di ba? So, bili lang sila ng mura. Mga nagtatrabaho sa bahay, so parang nagustuhan nila eh, kasi uso TikTok sa content. Pagka may birthday ngayon sa kanila, sila na photographer. Di ba? So, walang hindi dapat maging hindrance yung edad. Yung status mo sa buhay. Basta't gusto mo. Tapos basta't happy ka. So, huwag mo isipin na hindi talaga kaya. Ang una lang doon, kailangan lang passion mo. Pangalawa ron, oras. Kalaban ng oras talaga dyan eh. Diba? So kung sayang kasi kung hindi mo naman gagawin. Kaya dito, di ba, may weekend tayo sa isang araw, isang linggo, 2 araw, isang linggo. Ang laking araw noon eh, kung hindi mo pa gagawin, di ba? Sayang yun. So gawin mong, sa ganda motivation din sa mental health mo yun. Kung meron kang gano'n. So meron din ako estudyante na nag-aaral yan, balak nila pag-uwi ng Pinas, gawin nila negosyo. Okay. So, at least equipped na sila. May tanong, curious lang ako.
Itong mga racket mo, Sir Adam, ano yung first mo? Yung una mo bang racket, 3 digits ka nag-start? O 4 digits? Kumbaga, 3,000 Yung bayad sa 100, 200 yan. Ang una kong ano yata, parang 800 yata. Tapos ngayon, nasa 5 digits na. Wala. Actually, hindi. Kasi, ang malungkot siguro, isang malungkot na rin sa ano. Although, ang bracketing kasi ng bayad sa mga photographer o kaya videographer, nasa 3 layer yan eh. Alam mo yan. Meron diyang 5 digits. Tapos meron diyang nasa medium lang na mga 3,000, 5,000. Tapos meron dyan ngayon yung mga 500, 750. Diyan na ngayon yung nagiging problema nila eh. Walang standard eh. Walang standard talaga. Walang SRP. Walang standard. Ang, kunyari, kagaya na, meron nag-offer sa akin ng Prino. Pagka ayaw kong i-shoot, taasan ko. Hindi na ako kukunin I niya. can relate. Pag ayaw kong i-vlog, itataasan mo rin. Hindi na ako kukunin niya. Pagka gusto ko, pepresyo ko ng mababa. Okay. Kasi gusto ko eh. Sabi ko yun, kung kaya nga libre, isushoot ko yan. Kasi gusto ko. So, ganun lang yun. So, parang, okay, gusto kong kumita ngayon. So, sakto lang. Pero paano kung kumagat? kahit tinaasan mo yung presyo, biglang kumagat. Shoot mo yun. Swerte, Wala na swerte. choice. Basta confident ka naman sa ano mo eh, sa picture mo. Hindi na rin naman ako na pagka kumagat siya, problema yun. I-shoot ko yun, i-shoot ko yun. Pero, actually ngayon, kagaya hindi ko naman minamarket din yung sarili ko na na available ako. Pero may mga, ano pa rin, may mga offers pa rin na Wala. papasok. Kasi, ang dami na rin magaling dito na photographer dito sa Dubai. Sa if ever na may offer na na dumarating sa akin, binabato ko na. May ano lang ako. Binibigay ko na sa kanila. Hindi na sa akin. Sorry, curious lang talaga. May ano lang, nagkaroon din ka rin ba ng na parang rejection or parang discrimination? Kasi syempre, eto, Filipino community ng mga maniniyot, di ba? Maniniyot. Tama yun. Tapos, meron mga ibang lahi naman. So, parang mas malaki ba ang nababayad? Napapansin mo ba na mas malaki ang binabayad sa mga racket sa mga ibang lahi? Or parang equal lang siya sa Filipino o mas malaki yun sa Filipino? Nagkakaroon ba ng discrimination Bali, pagdating sa project? ang balita ko nga, mas malaki pa sa Pinoy eh. Mas malaki tayong bayad sa Pinay. Kaya nga nagkakatalo yan kasi, para bang tinanggap ng ibang lahi kasi, binagsak yung Yung presyo. presyo eh. May sa perception ko except yung Arabic ang client, Arabic ang photographer, syempre. Kasi pag nagsasalita, Pero pagka yung mga normal shoot lang sa mga event, mas maganda pa rin ang alam ko, maganda pa rin ang presyo ng ng mga Pilipino. Kaya nga may nagre-reklamo mga Pilipino natin na kababayan na yung mga ibang lahi, parang tumatanggap ng Oo, ng nakakababa. Sobrang barya. Ganun Kaya, lang. Ito sir, napag-usapan na rin natin yung pagiging teacher at saka yung presyohan. Yeah. Like take for example, ako isang newbie. Ano bang ma-advise mo sa akin? Kailan ko ba malalaman na parang inaabuso na ako ng isang kliyente? Paano inaabuso na Like in terms of pricing, in terms of timings, gaano kahaba ang shoot? sa kasi, sa advice ko kasi, siyempre, know your value rin eh. So usually, kagaya sa akin, may mga nagtatanong estudyante ko. Kasi alam ko naman halos yung presyuhan eh. So yung mga barkada ko na nakakatanggap ng mga 5 digits offer, ang saya ko doon sa mga. Pero kagaya nitong bihira rin naman sila eh. Talagang alam ko yung mga grupo nila na nandoon eh. Ngayon, pagka kasi sabihin mo na lang yung sa pricing kasi, alam mo yung value ng shoot mo, tapos i-check mo sa market. I-check mo sa market kung kung magkano. Ngayon, kung alam mo na yung value mo mas mataas doon at hindi ka tinatanggap, nasa mo na yan nasa decision mo na rin yan. Ang mahirap kasi kung ang bread and butter mo is yung photography na. Medyo mahirapan ka mag-design dyan. So, kaya yun, meron na rin tayong siyempre, may mga kilala na rin tayo na nag-a-adjust na rin ng presyo. Dumadami yung mga photographer dumadami yung videographer
bukod yung galing dito, may nanggagaling pa ng Pilipinas eh. Mhm. Depende sa yan eh. Pagkatingin mo talagang hindi na rin maganda yung presyo at meron ka namang ibang means, ayawan mo na. Estimation lang, Sir Adam, like me as a newbie, for a example lang to ha, parang na rin to sa benefit ng mga photographer enthusiasts. 3-hour shoot as a newbie, magkano ko ba Hindi ipipresyo? ko masabi ng public. Okay. Oo. Siguro, isa yun, masabihin ko, pero in public hindi. Medyo, sa totoo lang, medyo nabababaan ako doon. Mhm. Nababaan na ako. Kasi mababa siya. Hindi siya ano eh. Kaso nga lang, tumakbo yung presyo ng market na yun eh. Yun yung medyo may tanong ako, sabi nga, tanong na yun. Sino ba ang nagbagsak ng presyo? Yung professional ba o yung mga newbies? Mhm. May mga nagreklamo yung professional kasi ang mababa ng tanggap ng mga newbies. Oo. Di ba? Tama naman, di ba? Tama. Kung newbies ka ba, magpe-presyo ka na mataas. Hindi. Hindi. Tama. Paano kung yung professional na nagbagsak ng presyo? Mhm. Ayun. Kasalanan ba ng newbies? May move na ba ang mga organizations to somehow regulate the prices? Tatry sila kaso pre-market ang ano eh. Mm. Pre-market ang photography eh. Saka videography. So hindi mo talaga makokontrol yun eh. Pre-market siya eh. Kasi hindi lang naman Pilipino ang nandiyan. Meron ding ibang lahi yan. Masyadong tawag rito, saturated ang photography, ang market. So, kaganda lang naman yan dahil sa dami ng community, kahit na ganun karami, kagaya mo ikaw, may network ka. So, swerte mo kung network mo Medyo maganda. malapad. Oh. So, swerte ka. So, pwede kang mag-charge ng mataas. Mm. Pero kung siyempre, kunyari may mga nagtatagit din naman ng para pang shooting check, yung negosyo in check. Kahit konti-konti, pero kahit maliit, pero marami. Pag sinama. May mga ganyan na ring grupo talaga. Medyo saturated na ang photography. Ang dami nila, so, tas pre-market talaga ang photography. So, pagalingan na lang yan ng market, pagalingan mag-marketing, pagalingan ng shoot, tas pricing, alagaan mo na lang din yung pricing mo. Hindi ko mo may humingi ng discount, bababa ka. Mhm. Kasi kung sabihin yung newbie, tagbagsak ng presyo, maski yung professional. Tama naman yun, di ba? Talaga yan eh. Maski naman kahit na anong negosyo, di ba? Mhm. Tsaka Magugulat ka, nagbababa na rin yung mga presyo, yung yung mga ibang negosyo. Tsaka ang client, hindi talaga titigil hanggat hindi makakahanap ng mababa. Mismo. Kasi syempre, pera pa rin yan eh. Pero pa rin. Tapos alam nila na may makukuha naman na mababa. Mhm. So pag may kumang isang mababa, problema na yon. Yung kapitbahay nung nagpa-picture sa'yo, nakakuha ng maganda, tanongin, saan ka nagpa-picture? Doon. Magkano kuha mo? Mura lang doon. Pero na yun. kino-call out niyo yun, Sir Adam. Halimbawa, nalaman yung itong certain tao na to, Ay, hindi niyo kino-call out? actually, wala nagko-call out. Oh. Nagpaparinig sila sa Facebook, Facebook. pero wala akong specific na Walang Walang kumakausap. specific na Pero ano po yung Yung majority na mga maniniyot sa community nyo? Mas more on lalaki ba or babae? lalaki. Mas marami ang lalaki. Maraming lalaki. Pero, Mm. ang ganda ng opportunity ng mga babaeng photographer. Mhm. Sige, Kasi- ano po? Kasi may mga Arabic Uy, wedding. mag-photographer. Magiging magiging Duday Iyot Corner na yan. May Or mga, Project EUT. Yeah. may mga Arabic wedding o kaya Arabic event na hinahanap nila babae. Babae. Mm. So pagka Arabic yan, medyo si tansya ko matas ang presyo. Oo. So may mga ganon. Pero sa mga estudyante nyo na babae, Hmm. ano usually yung subject na kinukuhanan nila? Yung, Flower. ay, Halos, kasi sa mga babae, syempre, kung kasama ko sila sa photo walk, so usually kung ano na rin yung kinukuha namin. Pero yung kagaya nun, yung sa babae na so usually mga kaibigan din nila pinipicturean nila. okay. Pinipicture nila mga kaibigan nila, may event sa bahay, mga ganun yung pinipicturean nila. Pero walang gaanong walang gaano. Medyo as adventurous ang lalaki.
Ang daming mga ano dyan, no? Magandang, parang kailangan natin ng part 2. Oo, no part. Kailangan natin ng part Actually, 2 with Sir Adar. Maganda to, iba yung pinag-usapan natin, Cooper. Kasi una, di ba, nagkaroon din tayo ng guest na photographer. Pero pinag-usapan natin doon more in technicalities. Ito naman more on really what's happening in the ground. So, yun nga. May gusto rin ako para bang disclaimer na rin. So, parang gulat ako nag-invite ko sa lecture. So, although sabihin ko, photographer ako, pero hindi talaga ako parang full-time photographer. So, more on hobbies ako eh. So, hindi ko rin pwede sabihin na expert ako sa photography. Hindi rin ako master sa photography. So, parang kung ano man yung senior ko rito, parang yun din lang yung nakikita. Yun din lang alam ko. Yung personal experience. Yun yung personal experience ko lang. So, ang daming mga galing na ang daming mga galing na photographer dito sa Dubai. Yung iba nga, hindi mo, napakasimple eh. Hindi mo makikita sa SOCMED yun. Iba yung nakapost sa SOCMED. Pero ang galing nilang photographer. Marami dito na marami magaling na photographer dito sa Dubai hanggang sa buong UAE. Marami talaga. Ito na lang, Adam, Sir Adam, last, para dun sa mga aspiring nating photographers na medyo nasa, kaedaran. Ano po yung... Sorry. Ano po yung ating... Excuse ka ba? Next year, mag-a-apply na magiging double citizen na ako. Mag-a-apply na ako ng Hindi sa din, sige, yung mga newbies din, yung mga kabataan, ano po yung ating ma-advise? Yari, kung related sa photography, yung advice ko lang talaga is, bago kayo bumili, kasi isipin niyo, maganda tong camera na to, bili ako. Mag-isip kayo kung gagamitin niyo ba talaga. May oras ka ba? Ito nga sa tinuturo ko, kasama yung time. May time ka ba mag-picture? May time ka ba mag-edit? Kung wala, sayang. Bumili ka na lang ng mumurahin na camera. So, matulog man yan ng ilang taon sa cabinet mo, mura lang yan. So, pagkatingin mo, may time ka na para doon. Doon ka na. So, parang importante niyan, bigyan mo ng oras. Diba, lahat ng gusto mong gawin, di ba? Diba natin, basketball, Pinoy, linggo, di ba? Oras yun eh. So, ganun din yung ibang discipline. Gusto nyo mag-vlog, gusto mong mag-photo, gusto mong mag-bike, di ba? Maraming bikers dito sa, di ba? Gusto mong mag-hiking. Pero kung wala kang oras at passion, wag ka na mag-invest na So dapat ang mga bagay na kailangan mo is passion with oras. May oras with time. Tapos, dedication nga. Yung patience mo. Sipin mong kagaya namin, pumiyahe kami ng 1 oras, naghintay kami ng 2 oras para mga tiyumba. So, time, patience, tapos passion. Okay. Mahalin mo yung Tandaan nyo yun. Sulat mo nga. Time, patience, passion. Time, Pwede pa to sa love text. Pwede rin. Kasi, Pwede. Kaso, wala siyang time. Walang time para sa'yo. Wala siyang passion lang. Ayan. Dapat So, tayo sa ano na tayo sa ating alin ang pipiliin mo? Dapat may part 2 pa tayo, sir. Dami pa tayo pwede pag-usapan. Ayan. So, sir, bibigyan ka namin ng 2 senaryo. Okay. Pipili ka lang kung... Sabihin mo lang bakit yun yung pili mo. So, kasi natuturo ka din, di ba? Sa Emirates Education Center. Gusto nyo magpaturo ng photography. Ayun na. So, alin na mas pipiliin mo? Mas makilala ka bilang isang magaling na photographer or bilang isang magaling na teacher, guro? Noong araw, photographer. Pero ngayon, mas gusto ko na yung guro o teacher. Ang kagandahan na kasi ron, yung pag tinuruan mo yung estudyante, tapos nagpicture siya, pag nakita mo yung itiro sa mukha niya na, ang ganda dito eh. Nakakatuwa na makapag-share ka na din ng knowledge mo sa alam mo. So, mas gusto ko na yung maging
maalala bilang teacher. Kaya ang dami ko ng anak sa ano Oh. ng mga estudyante ko. Tay! Baka naman. Tay! Updatein muna ka. Dami ko ng barkada dun sa ano, dito sa Dubai, dito sa photographer. Ang galing. Photography. Galing. Oo. Ayan. Ayun. So, it is a very, very wonderful conversation, Sir Adam. Thank you so much Salamat for... din. Maraming salamat sa Salamat din po. pagpunta at pag-guest sa aming podcast. Salamat din. Maraming. Hopefully po, marami po kaming na-inspire dun sa mga gustong maging photographer and who would like to really continue their passion. At Sir Adam po is a living testament that yun, wala po tayong age limit, wala po tayong hindrance. Lagi mong ino-open ulit yung age. Kasi yun yung highlight ng topic natin, yung fulfilling your passion at a later. Bisa iniisip ko, sabi ko, parang hindi yata ito edad ko. Di ba? Ayan, so sir, baka may gusto kang i-shout out bago tayo sa mga kaibigan kong photographer dito sa Dubai. Yun lang, keep shooting lang. Tapos, kung maganda yung community ng photographer dito sa Dubai, kahit na medyo may konting competition yan, pero friendly talaga sila, friendly competition sila. So, keep shooting lang. Iangat natin yung pangalan ng fotografiya na galing sa mga Pilipino. Yun lang. Perfect. Okay, nice. Okay. Okay. Thank you very much. Salamat, sir. Ayan, so maraming salamat mga kapetoks at don't forget to subscribe para makapag-hatid pa kami sa inyo ng mas marami pang makabuluhang mga kwento ng ating mga kababayan dito sa UAE. Yes po. Hanggang sa susunod na episode. Paalam. Paalam!